Alright, mega love shout out. Good evening mga kabsat. Maestro Paul nagbabalik mga kabsat. Kamusta na? Nako mga kakabsat, hindi nakapagpigil si Kuya Alan. Tawagin natin siyang Kuya Alan. Sabi niya, wag niyo na akong tawagin senador o kaya Senate President. Tawagin niyo na akong Kuya Alan. Diyos po, Rudy. My goodness. Tapos anong ginawa niyo sa Blue Ribbon niyo? Bakit wala ni kahit isang senador ang sumama? Pumunta doon si Amy kaso yung baba lang niya ang na-stuck kaya umuwi na, hindi nakapasok. Bakit nyo naman iniwan yung mga boys nyo? Kayo namimilit dyan, di ba? Wala si Marcoleta, wala si Alan Peter. Dumating si Amy pero hanggang gate lang, hindi pinapasok. Asan sila Robin? Bakit walang isang senador ang pumunta dyan sa block nyo? Iniiwan nyo sa ere? Ay, Diyos ko po, Rudy. Tapos, pagkatapos yung iwan sa ere, magla-livestream ka ulit? Live selling? Anak ng kamote. O siya, wag na natin patagalin to. Anak ng kamote to. May sinasabi na naman siya, mga kakabsat. Diyos ko po, Rudy. O, ito na kakabsat. Ako, Kuya Alan Peter, nagdrama ulit sa kanyang live selling. Kani-kanina lang mga kakabsat. Ito, dalawin na natin. Wag na natin patumpik-tumpikin. Pasok. 26 minutes to. Bibilisan natin to. Magandang hapon po sa inyong lahat, sa ating mga kababayan sa Luzon, Visayas, Mindanao. Sa mahal natin mga OFW na parati natin sinasabing mga bayani, pero madalas hindi natin tinuturing na bayani. Sa mga nagsasabing sila ang bayani, pero pinagtatakpan ang katotohanan. At lalong-lalo na po sa mga kababayan natin, nadadama na ang economic crisis na dulot ng mataas na presyo ng langis at ng mga problema sa ating ekonomiya. Today, I want to talk about and inform you about 4 newsworthy items, the Blue Ribbon Committee, its mission, at nasaan tayo ngayon. Pangalawa po, yung special session. Yung Blue Ribbon na pinagyayabang nyo, iniwan nyo sa ere. Sinong naging chairman doon? Chairman Mike Defensor. Aba, siya ang chairperson doon. Siya ang naging, siya ang naging spokesperson. Siya din ang naging presiding officer. So, wow. Bakit walang isang ng senador sa inyo? Natatakot kayo, no? Takot pala kayo eh. Mga duwag kayo eh. Ang yayabang ninyo. Ni isa sa inyo walang pumunta. Diyos ka pa. Pangatlo po, yung final ng petition ng grupo sa Supreme Court. At yung apat po, yung kung naka-martial law na po ba sa Senado or yung Senate lockdown na kahit ayaw nilang tawagin na ito'y isang lockdown. So, let me start po with a story in the Bible that ay, putragis. Walang story in the Bible dito. Sinasabi na pinupuntahan niya po yung judge pero hindi po siya binibigyan ng justice. So kung baga ho, sa salita kanya, Paul says, what more ang Panginoon na nagmamahal sa iyo? Judge siya sa... Walang kwenta. So I'd like to encourage everyone in your own way, whether it's prayers, whether posting in your social media, whether it's encouraging your barkada, talk about entertainment, talk about good things, but also talk about what kind of Philippines you want. What kind of government do you deserve? What kind of environment should your children have in school? Ngayon, half day na lang yung mga pasok, di ba? Nag-K-12 tayo, napakamahal para sa ordinaryong tao yung additional 2 years. Pero nakikita sa mga study, half day lang po kasi. So hindi rin po umaabot ng 12 years ang education ng ating mga anak. So that's a different topic, but what I want to say is that, number 1, we need persistence. Fast forward, walang kwenta. Kasi sabi na, wala tayong inaaway ngayon. So, different times, different seasons. But I realize po na there are really seasons, there are really times na nasa crossroad ang bansa at pag hindi tayo kumilos, it will determine the future of the next generation. Para din po yung mga Hudyo or yung Israelis who were in the desert, fast forward. So millions of families who semi-control our economy together. Hindi yung 50 o 100 lang. So masama yung sistema, ang galing na yung back na yan or ipakowe. Hindi po eh. We're talking about walang mastermind. But pakonti-konti, lumalabas na ngayon yung totoo. At lalabas din po kung sino yung mga kasama niya na nagmanipulate po nito. Ganun din po, kaya galit na galit si Senator Erwin Tulfo at kung ano nung sinasabi. Kasi whether it's campaign donations, whether it's yung mga kontratista, maleta, parati siyang kasama sa pinapangalan. No? So, but my point is this. There will be many issues thrown against me individually, thrown against any of the witnesses, thrown against our group of senators. Yes, tama na ibalita to sa news. So whether yan ay yung special session tomorrow, whether yan yung May 13 na pagsugod ng NBI, whether yan yung threat sa Senado next week. Pero tandaan niyo po marami dito distraction. Marami dito nililihis ang issue kasi ang issue
pagka ang flood control ay nahimay at nasolve natin, we will be able to come up with a system that will fight corruption effectively. If not, this will be the biggest cover-up for the biggest corruption scandal ever in our country. So, eyes on the ball tayo. So, ano po ang sinasabi kong purpose-driven? Our purpose is the Lord's plan for our country. I believe po, the way the Lord made the Filipino, napaka-adaptable, napakadaling matuto, napaka-respectful, hindi nagtatanim ng galit. Kita mo, ang Hapon, meron pa rin silang problema sa Chinese, sa Korean, pero kung titignan mo sa atin, best friends na natin, partners na natin in development, makikita mo, dati may problema din tayo sa Malaysia, but now we have 2 disputes with them, but we are cooperating and we have a very good relationship with them. Ganun din sa Vietnam, kakabisita lang ng leader nila, pero meron tayong dispute sa West Philippine Sea sa kanila. So makikita nyo po, ang Pilipino, ang number 1 asset natin, syempre, yung tao, yung Pilipino mismo. But you name it, no? Whether beautiful islands, mga beach, karagatan, oil, gas, gold, lahat meron ng Pilipinas eh. Lupa, napakaraming lupa ng Pilipinas pero napakaraming walang lupa o walang matirahan, di ba? So, corruption is not the only issue, but it is a major issue because with corruption, mali din yung policies natin. May mga bansa kasi na may corruption pero tama policies nila. Sa atin, our policies are being driven by that corruption. So, like the policy na ang Senate ay mailagay sa ilalim ng Malacanang at yung 12 daw ay pwede hindi 13. So, may statement po kami. It's also posted dito sa Facebook. So, yun po ang statement sa final natin sa Supreme Court. Nag-file sila sa Supreme Court, Babsat, pero hindi nila sinama dyan si Kwan. Hindi nila sinama sa kasama nila si Joel Villanueva at saka si Mark Villar. Bakit kaya? Bakit hindi nila sinama si Mark Villar at saka si Joel? Bakit kaya? We believe in the system. Diba? Ako'y naniniwala na yung pakikibaka, yung pagiging aktivismo, marami po yan. May prayer vigil, may rally, may posting, may debate sa Senado, may mga forums, may panawagan. Kasama din po dito ang ating mga branches of government. And sabi po sa ating Philippine Constitution, pag may violation ng Constitution, sa Supreme Court talaga ang punta. So, pakibasa na lang po ang aming statement para hindi ko ituon lahat ng oras dyan. But nasa Supreme Court ngayon po yan. And we have faith, no, that the issue is something that is very important not only now but in the future. The issue will determine our kind of democracy, our kind of government. It will also be a lesson to all senators when it comes to power and restraint and following rules. Tandaan nyo po pag walang rules, pag walang batas, chaos po tayo. Ang mangyayari Wild Wild West. Kung sino mas malakas boses, sino mas maraming baril, sino mas maraming pera, or babalik tayo dun sa, yung pag-uusapan natin ngayon, 4 Ps Plans, persistence, purpose, principle. Pero kapag walang batas, babalik tayo dun sa guns, goons, and gold. Diba? Yan yung 80s Yan yung sinasabi na pagka may 3G ka, hindi 3G ng cellphone. Ang ibig sabihin nun, guns, may armas ka, nandyan sa'yo police o militar or may private army. Goons, kasi kahit may baril ka, kung wala ka naman tao, but gold. Diba? Kaya yung biro nung time na yon na tinutotoo ng ibang politiko or warlords is the golden rule. Who has the gold rules? So alam naman natin ngayon kung nasaan yung gold, nasa maleta. At lumalabas kung sino nakakakuha ng mga maraming maleta. So pinaglalaban ngayon using the modern day guns and goons para maprotektahan yung kanilang gold. Ginagamit din po yung gold. So persistence, purpose. So ano po purpose natin? Purpose, lumabas ang totoo. Purpose is to build the kind of Philippines that we all want. May I ask the law students or all students, Constitution, Philippine Constitution is a subject that we should all embrace. Tignan niyo po yung preamble ng ating Constitution. Basahin niyo basahin po yon. Ako po, pag medyo na-disillusion or kailangan paalalahanin ko kung anong ating pinaglalaban, of course, binabasa ko yung Bible, respecting everyone kung anong religion nyo, going to God is the primary. So sabi ng Panginoon, maganda plano ko para sa mga anak. Diba? All these scandals, Napoles, ngayon flood control, how we handle it will affect the generation of the Gen Z and the generation that has yet to be born. That's why it's important we're persistent at wag natin tong bitawan. So tomorrow may special session. Kung titingnan mo lahat ng nasaan ang gaganda, di ba? Isang tingin mo, sabi ko, ang gaganda ng mga bills na to. Some I agree with, some I don't. But kung titingnan mo, katulad ng anti-dynasty law, nasa interpellation pa lang yan Imposibleng mapasa yan sa isang araw unless babrasuhin nila para may pakitang tao. Kung titingnan mo yung ibang bills, alam nyo ba, pwede namin pinasayan nung Senate President ako. Pero hindi naglagay ng members sa committee yung nagsasabing sila na majority ngayon, yung 11 na naging 12. So, yung sinasabi nila na mga generals, and ako yung mingi ng apology sa kanila, naipit sila sa mga to, alam nyo nung nag-adjourn sinidi sila. Kasalanan mo, Alan Peter, ikaw ang dahilan kung bakit na-delay. Na hanggang ngayon, hindi pa rin sila na-promote bilang general. Kasalanan mo, tandaan mo, nilaglag ka ni Marcoleta. Kapag pumasok ka ng June 1, hindi na ikaw ang SP kasi malalaglag ka talaga. Pag pumasok kayo ng June 2, laglag ka pa din. Kaya nga nag-boycott kayo, di ba? Hindi kayo pumasok ng 3 araw. Kasi gusto mong manatili sa pwesto. Kumag! Diyos ko Lord, Sir Leonardo, ito talaga. Ang kapal talaga na mukha nito. Diyos ko po. Wednesday, pwede silang magsesyon hanggang Friday kung naniniwala talaga sila na yung 12 nila ay may quorum.
at pwede lang gawin lahat ng gusto nilang gawin sa special session tomorrow. So yung mga nauna na nagbigay ng opinion na this is for leadership change, yan din nasa mind namin. So sa meeting ng grupo ng ating mga senador yesterday, yan ang dinidiscuss namin na lahat ginagawa, no? Pagsugod. Ang sabihin mo, kabado ka na kasi wala ka na talaga magagawa. Ha? Iyak mo na lang yan. Mag-livestream ka na lang. Kumag. Ang NBI, paghuli kay Bato, pag-walk out, yung napakaraming issue na binabato nila, magtrabaho, etc. But in the end, it's all about the flood control and who's guilty and how do we protect everyone, how do you protect the mastermind and how do you protect Malacanang. So we will not get to the Lord's plan. We will disagree, no, on politics, but we all agree that God meant the Philippines to be a prosperous, powerful nation. Let me address myself to fellow Christians, no? Pasintabi sa aking mga kapatid na Muslim, no? Assalamualaikum sa mga kapatid na Muslim. Principles. Ang pinaglalaban namin, hindi power, hindi position, prinsipyo. Woo! Prinsipyo! Hindi daw power. Kapit tuko ka nga, di ba? Kapit tuko ka. May record ka na mula pa noon. Kahit nung speaker ka pa. Kapit tuko talaga ikaw. Diyos ko po. So, kung 13 na sa kanila, congratulations. We know how you got it sa pananakot, panunuhol. Pag 30 na daw, alam na daw nila, nakuha daw sila sa pananakot. Ay, grabe talaga itong si Juan Cayetano. Drama pa more. Wala na kasi. Wala na. Namin, hindi power, hindi position, prinsipyo. So, kung 13 na sa kanila, congratulations. We know how you got it sa pananakot, panunuhol. Pananakot, panunuhol, ang kapal talaga ng mukha nito. Sasabihin, ikukulong. But sabi namin na anytime na 13 kayo na mamuno. Pero hindi magbabago principle namin. Kaya ang tanong ko, kung makukuha nyo yung 13, buburahin na naman natin yung flood control or ifro-front and center natin to. Lahat, kinukuyog nyo buong Pilipinas na magkaroon ng impartial na impeachment. Pero ayon yung hindi kayo ang mag-preside. Ayaw nyo na ang numero ay 24. Binabago-bago nyo. Pinost ni Senator Win, tapos tinanggal. Tapos ngayon ay sinasabi ni Senator Win, hindi, talagang 16-24. Tapos sinasabi ng ibang prosecutors, hindi. Supreme Court lang pwede magsabi. Whether yan ay congressmen and women prosecutors or yung private. Ginugulo na po nila kasi kasunod yan, Chacha. From the start po, di ba? Sabi namin, eyes on the ball. Control, Chacha, wala na. Pag whitewash. Kung ano-ano na sinasabi niya, basta wala na, tarantang-taranta na. Wala na, kabado na. Ito na kasi yung pinakahuli niya, no, Mabsat, no, na yung kanyang kapit tuko, Mabsat, at least marirealize niya, wala na siyang kwenta. Diyos ko po. Para nga ma-extend yung term. Sana mali ako. Sana mali. Ay, pero mali ka talaga. Mali ka talaga, Diyos ko po. Sa ginagawa. Tignan niyo po sa Senate. Paulit-ulit siya. Magtrabaho, walang drama. Pag upo pa lang nila, pinauwi. Nagbigay lang ako notice na Thursday may Blue Ribbon Committee hearing sa Session Hall, biglang may threat na daw. Pero hindi ma-confirm ng ibang security forces. Pero bukas sa session, pwede nang... Nag-blue ribbon nga kayo kanina. Wala ka nga doon di ba? Lahat kayong senador na mga kalyado mo, wala kayo kasi takot kayong makasuhan, di ba? Wala kayong immunity, wala kayong parliamentary immunity. Takot kayo, nasa labas kayo ng Senado, mga duwag naman pala kayong kumag kayo. Ang yayabang ninyo, pero wala ni isa sa inyo ang sumuporta. kaya pala push si Mike Defensor, no? Ipinush niya. Diyos ko, Lord Rudy. Basang-basa. Wala kayong maloloko dito, no? Mga panatiko lang sa inyo ang maloloko nyo, mga kumag. Ulit gamitin at pwede tayong lahat. Pero today and yesterday, bawal na ang mga senador may bisita. So hindi ba lockdown din yon? Paulit-ulit sila, bantayan daw ako, baka daw padlockin ko yung Senado. Basically, pinadlock na nila Di ba na... May history ka na, pinadlock mo. May history ka na. Sila na nagdedetermine sinong pwedeng pumasok o hindi. Simpleng kapitan, simpleng konsihal. Anytime pwede ka pumasok ng barangay hall. Of course, hindi pwedeng armado, hindi pwedeng 500 kayo papasok dyan. May security protocol. Ang dami namang kagalang-galang and I respect the PNP, lalo NCRPO, SAF. Yung mga nasa labas ng Senado, I think is NCRPO and SPD. Wala namang gulo Kung may nagrarally, peaceful naman sila doon. Kung may konting gulo, naayos. Pero bakit gano'n na ang Senado? Because they're sending the message. Bakit gano'n ang Senado? Nung panahon mo lang. Nung panahon mo lang na kayo naggugulo-gulo dahil sa panahon mo. Alak, paano kasi inililihis nyo mga kumag. Diyos ko po, Rudy. Huwag kayong lumaban sa amin. Pag lumaban kayo, kaso, kulong, hopefully walang patayan. But allow me to say all of this because we never know what the future, I have faith. I'm walking by faith, not by sight. I do believe ang mga witnesses mailalabas pa tong lahat. But we have to tell you, di ba? One, we have to be persistent. Number two, what we're fighting for is nothing less than the kind of government we want. The kind of Philippines we want. The environment that we want to have. Do you want a healthy environment where students can study, where Filipinos are healthy, when hindi na kailangan mag-abroad? Kaya po yan kung tanggalin natin yung massive corruption. Pero kung mangyayari po ngayon ay takot lang. So tinatakot lahat. Okay, pag lumabas yung masterminds, baka maging presidente si VP Sara, no? Nakailan laban na po tayo in the past. Ang panakot parati sinong vice president or during martial law tinanggal ang vice president. Pag tinanggal daw si FM senior, baka magkagulo. So magulo na po.
Magulo na, nagkakagulo na sa corruption. Hindi magulo sa kalye. Pero magulo ang sistema natin kaya maraming kailangan umalis ng Pilipinas para maghanap ng trabaho. Maraming nagugutom dahil magulo ang pagnanakaw. Drama na naman. Napakahirap po. Witnesses, be strong, be steady. In any way you can, tell your story because you never know if Walang it is kwenta. the last bastion of democracy. No? Yun ang sinasabi na, ibig sabihin po, pag napatahimik na lahat, nandyan yan. Kasi dumating ang time in martial law, pati media, kaya nga hangang-hanga dati ako doon sa Malaya at saka sa Inquirer dahil nga may boses ng oposisyon. Ngayon ano na lang, former employees of Zaldico. At yung mga media sumusunod yung iba. So, ang Malacanang na pala nagdidikta how to describe a witness. No? Ako hindi ko dinidikta sa media. But ang sinasabi ko lang, that's the kind of environment we have now that the anti-corruption forces can only rely on truth. But the pro-corruption forces have all the means, even the small means of crafting words so that emotions can be controlled. So ito po ang inyong lingkod, si Kuya Alan. Hindi ko na sabihin senador, hindi ko na po sasabihin Senate President, whatever, kasi yung posisyon baliwala sa akin yon. Hindi na daw siya senador. Kuya Alan na lang daw itawag sa kanya, mga kakabsat. Kumag. Baka kumag Alan. Pero gusto ko pong maging kuya kasi ang kuya po, pinoprotektahan yung mga kapatid. Ang kuya po, sinasandalan din ni tatay at ni nanay para Kaya pala prinotektahan mo si Bato. No doubt, kuya. Prinotektahan mo si Bato. Prinotektahan mo na nga, pinatakas pa. Ay, kumag ka talaga. Kuya ka nga. tumulong din sa pamilya. Si kuya, pwede mong katukin kahit anong oras. Oh. So I draw inspiration also from my colleagues and allies in the 12. Marami pong pagsubok ang bawat isa, whether it's health issues, whether it's yung kaso, etc. So pag-pray nyo po kami. But yun nga po, let me affirm my faith in our system, in our constitution, in the Supreme Court, and first and foremost, no, in the God that I believe is alive. So again, we will update you. Please read the statement, and I think the petition should be made available usually after a few days. Pinopost yan ng Supreme Court. God bless you po. Alright. So, walang kwenta, mabsat yung kanyang live stream, Sir Leonardo, puro drama ulit, no? Ganito ka walang kwenta talaga itong si Alan Peter. Diyos ko po, Rudy. Nako po. Ito, silipin nga natin saglit dito. Parang may nakita ako dito kay ko na. Teka lang ah. Ala kayo, si Sharon Cuneta, galit na. Ginalit niyo si Sharon. Maaari na ito ang huling pagpapahayag ng ating mabutihing mga sundalo daw. Wala ko po. Asan na ba yun, Mina? Ito. Dagdag kaso daw. Ito dahil na-open naman to, sa mga media personality, dadagdag ko doon si Ramon Tulfo. Tragis pati si Ramon Tulfo dinamay na mga kamsat, anak ng kamote. Pati si Kiko Pangilinan, dinamay na din, mamsat, Nako po, problema kayo. Yari kayo kay Shawi, nag-deliver kayo sa bahay, naka-vest. Ay, wow! Nako po. Madadagdagan yung mga kaso ng mga to. Siya, mamsat, again. Balay, nung time na yan, sir, kami sir yung... Pati ito. Pero Balay, bakit yung blue ribbon na yan? Bakit walang senador kahit isa? Bakit? Takot sila? Iniwan kayo sa ere, nilaglag kayo. Tapos ang magpre-presiding dyan, si Mike Defensor. Ay, Diyos ko po, alam na this. nung time na yan, sir, kami sir yung advance team, sir. Diyan sa bahay, sir, ni Chess Escudero, sir. Bahay daw ni Yung Chess. pag-deliver, sir. Linawin mo para napupulo. Kaninong bahay to? Balay, nung time na yan, sir, kami sir yung advance team, sir, sa pag-deliver, sir, sa bahay ni Chess Escudero, sir. Nagre-react yung mga vloggers, mga BS vloggers. Balay, nung time na yan, sir, kami sir yung advance... Nako, ma'am. Hindi na ako magtataka, guys, no? Madadagdagan ng kaso tong mga to. Pati si Comelec Chair, dinawit ng Maleta Boys. Oo nga. Matragis, pati si Comelec, George Garcia, no? Nako, kung sino-sino na mga... si Ivy, grabe naman to. Kaya hindi nakapasok si Ivy. Kasi nakaharang yung baba. Ay, Diyos ko po, Rudy. Siya, mag-subtopic na tayo, Babsat. Okay na tayo. Sir Leonardo, shoutout po sa ating mga silent viewers, no? Magparamdam kayo sa chat box, Babsat. Shoutout sa 168 live viewers. Kuha na tayo. Subtopic tayo, Babsat. Okay, pasok. Countdown in 30 seconds.